Sample problem on force components. Resolve each force into its x and y components and express each component as Cartesian vector. So, pag sinabi nating Cartesian vector, ito yung may mga components natin na naka-express as I and j. No? So, yung x, equivalent siya dun sa I, and then we have y is equivalent dun siya sa j. Kapag meron tayong three-dimensional na forces, yung sa dimension z is dinidesignate natin siya as k. Okay, so ito na ngayon yung Cartesian na vector components natin. So start tayo dito sa F1. I think ito yung pinakamadali, no? Pag sa F1, meron lang tayong component sa x-axis, no? So wala tayong j, wala tayong k. So for F1, yung component niya is just 900 positive I tapos Newton. Okay? So, positive I, hindi mo na nalagyan ng plus yan kasi kapag nasa kabilang direction siya, sa negative na x, so lalagyan mo lang siya ng negative dyan. Okay? So, that's for F1. For F2 naman, i-drawing lang natin or dito na lang, sige, i-drawing na lang natin ng So, for F2, so, drawing lang natin, meron tayong F2, which is 750 Newton. And then, meron tayong angle from the horizontal, that's 45 degrees. Yan, so this is 750 Newton. So, meron tayong dalawang components dyan. We have X component. So, lalagyan na lang natin ng ibang kulay. So, meron tayong component sa X. Yan. And then, of course, meron tayong component sa Y. Or pwede natin i-project yan dito, no? Yung component natin sa Y. So, ito na ngayon yung Fy natin. And then, this one is our Fx or F2x na lang pala, no? So, this one is F2y para hindi tayo malito, no? So, this is F2y and this is F2x. So, para makuha natin si F2x, kailangan natin cosine, no? So, we have F2x is just equivalent to F2 cosine of 45 degrees, and then we have F2y is just equivalent to F2 sine 45 degrees. Dito tayo sa calculator natin. So, F2 natin is 750. So, that's 750 times cosine 45. That's 530, no? 530.33 Newton. I think pareho lang sila nung sa kabila, no? So, we have 750 tapos sine 45 kasi equal lang naman yung sine and cosine ng 45. So, that's 530.33 Newton. Okay, pag isusulat natin siya into Cartesian vectors, positive yung x niya, positive din yung y. So, for F2, magiging ganito yung itsura niya, no? So, we have 530.33 positive na I plus, kasi positive din yung j, we have 530.33 j, and then you have Newton. So, ito na ngayon yung final answer natin for F2. So, ibabaks na lang natin yung F1 kasi final answer na yan, no? Para masanay tayo, no? Na every time meron tayong makuhang final answer, kailangan i-box natin kasi yun yung hahanapin ni Prof para i-check niya, no? So, for the third na force, F3, so, i-drawing ulit natin, no? So, meron tayong dito, no? Walang angle na binigay, pero meron tayong ito, 3, 4, 5. So, lagyan natin ng ibang kulay yung components natin. So, pwedeng ganito, no? Meron tayong component dito. Oops! Dito sa along the y-axis na pababa. Tapos, meron din tayong component dito sa x-axis na positive. Or pwede natin i-project yan dito, no? Yung positive na x-axis natin. And then, meron tayong triangle, no? So, that's 3, 4, 5 na triangle. Ito mas mabilis, no? Compare dito sa kung angle yung ibibigay, no? Kasi automatic lang na gagamitin mo yung vertical kapag y, horizontal naman kapag x. So, yung F3 natin is 650 Newton. So, kung kukunin natin yung y, so yung vertical yung gagamitin natin, no? So, for F3, so, meron tayong F3y. So, this is F3y. This one is F3x. So, for F3y, meron tayong, of course, yung vertical, no? Kasi yun yung parallel, no? Parang similar triangles na tayo dito, no? So, that's 3 over 5, kasi vertical, tapos hypotenuse of 650
50. So, equivalent yan. Mamaya na natin isolve yan. Tapos, meron tayong F3x, which is horizontal naman. So, that's 4 over 5 of 650. So, again, no, parang nagsisimilar triangles na tayo dito na F3y over F3 is equivalent siya sa vertical din, no, na 3 over 5. So, ito yung hinahanap natin. So, ililipat lang natin si F3 dyan. Kaya, meron ganitong equations. Kasi yung F3 natin is equivalent dun sa 650. So, dito tayo sa calculator natin. So, first, we have 3 times 650 divided by 5. That's 390, no? 390 Newton. Tapos, sa baba naman, that's 4 times 650 divided by 5. That's 520. 520 Newton. Ngayon, pagsasamahin natin yung dalawang components na yan para dun sa force natin na F3. So, we have F3 equals, meron tayong X, which is positive yung X natin. No? So, that's positive 520. And then, I. Tapos, yung Fy natin, F3y is downward, therefore, negative siya. No? So, meron tayong negative 390J. Tapos, meron tayong brace, and then, Newton. Okay? So, ito na ngayon yung final answer natin for the components of F3. So, meron tayong X and Y or I and J. Okay? So, I think ito na yun, no? Para sa sample problem na to, no? So, madali lang, no? Yung magre-resolve tayo ng components ng kahit na maraming forces yan. Kung dalawang dimensions lang, X and Y or Z, pwede lang natin na i-analyze na talaga natin yung mga angles and lines na involved. So, maganda na yung sample problem na to kasi meron tayong meron tayong sample na degrees yung binigay, tapos meron din yung sample na naka 3, 4, 5 yung triangle natin na Tapos meron din isang component lang. So, medyo siya, no? May sample dun sa mga iba-ibang cases ng mga forces. Okay? So, I think ito na yun para sa sample problem na to. And again, no, thank you again for watching and see you sa mga next sample problems natin.